Good morning mga boss. Samahan niyo ako ngayon mag-rehistro ng ating ADB 160 mga boss. So, alamin natin ng step by step paano i-rehistro ang ating ADB 160 mga boss. Then yung ating kailangan dalhin. Let's go. So mga boss, kailangan natin magdala ng dalawang copy ng ORCR mga boss. Then pagdating natin sa LTO, punta muna tayo sa insurance. Kuha tayo ng insurance mga boss. Tapos natin makakuha ng insurance mga boss, or may dala na tayong insurance, diretso na tayo sa smoke test mga boss. Kaya medyo mag-brown tayo ng pasensya pag tanghali na tayo nakarating sa LTO mga boss. Kailangan nagaan nyo para hindi kayo abutin ng matagal, makapila kayo agad. Then pagtapos yung maka-emission test mga boss ng inyong sasakyan, punta na kayo sa LTO mismo sa loob ng opisina boss mga boss. Pasa nyo na yung papers nyo. Pagtapos nyo ma-check mga boss, punta na kayo sa testing. I-check na yung mga motor, yung ilaw, headlight, taillight, and brake light. Pag okay na yun mga boss, proceed na kayo sa payment. So, sabihin ko rin sa inyo mga boss kung magkano ang nagagastos kapag i-registro na motor. Ayun nga mga boss, dito naligaw pa tayo. Imbis na kumaliwa tayo, kumanan ako. Kaya ayan, ang loko, dire-diretso, mali pa lang daan na binabaybay. Kaya ito mga boss, na-realize ko na naliligaw na ako. Humingi na ako ng tulong kay Google. Pansin ko iba na yung daanan na dinadaanan ko. Kaya ayan, hingi muna tayo ng tulong kay Google mga boss. Dumiretso pa ako dito mga boss, imbis na pabalik na ako. Ulit ko talaga Ay, ligaw ka na nga Nag-google ka na, hindi mo pa sinunod. Kulit. Ayun na nga mga bro, naligaw pa tayo. Aray ko, ang bako pero
Ayan mga boss, dyan tayo galing. Kumanan tayo imbis na dito. But kailangan yung gaba natin sasakyan o motor magkaroon check nyo na rin yung light na mga spot kung okay ba para hindi na tayo magkaroon ng katurya pag pinag yung ating sasakyan na yung motor. Ako, dito lang ang umanag ko. Langkot ng 7:26 AM. At magsasabi tayo na buhor. So, paano ba malalaman natin kung kailangan din ng magsasabi? I-reflect ko na lang dito. At yun nga mga boss, nakarating din tayo ng LTO. Paparehistro boss. Dulo kanan. Thank you. Dami ng tao. So mga boss, nandito na tayo sa LTO mga boss. Dito na tayo sa LTO mga boss. So, anong step natin? Kuha tayo ng insurance mga boss. Dalawang copy ng ORCR mga boss. Tapos na tayong kumuha ng insurance. Waiting na lang tayo ma-emission test yung ating ADB 160 mga boss. Mga boss, nasa lang na si Panther sa emission test. So yun mga boss, tapos na tayong magpa-register ng ating ADB 160 at pauwi na tayo. So mga boss, yung cost ng ating pag-register is una yung ating insurance mga boss is 650. So, plus natin dito sa ating cellphone yung ating cost. Ayan. Plus, yung ating initial mga boss is 500 pesos. Then, dun sa registration mo, mga boss, is 259. Total of 1,400 na yung ating pag-register. So, madali lang naman mga boss. Lang kayo ng maaga sa LTO para matapos tayo ng maaga. Then ang time check natin is 9:32. Mga nakarating siguro tayo ng LTO is 7:30. Then mga boss, saan natin malalaman kung mag-renew na tayo ng ating registration. So, ayun sa LTO mga boss, then ito, sana makita nyo sa screen ng cellphone ko. Yung last digit ng ating number sa ating plate
o plana mga boss is ang sinasabi dyan is yung last 2 month schedule mga boss, kung anong buwan tayo mag-registro mga boss. Sa akin mga boss, so lumalabas na February mga boss. Then yung second to the last mga boss na digit ng ating plaka, diyan naman natin malalaman kung anong hanggang week ng month ng inyong registro. Kailangan yung so sila magpasagan mga boss, may fine na kayo ng 200 mga boss, o pag nahuli kayo na boss maaari pang na-impound yung pagkasa mga boss. So lumalabas yan mga boss yung second to the last na digit ng ating plaka mga boss is yung duty schedule. So ayon sa LTO, yung 1, 2, 3 mga boss is first week of the month mga boss. Then yung 4, 5, 6 is second week of the month mga boss naman. And then yung 7, 8 mga boss is third week of the month. Then yung 9, 0 mga boss is fourth week of the month. Kailangan ma-register nyo na yan inyong mga sasakyan or yung inyong mga sasakyan. So yun lang mga boss, sana nakabigay ako ng konting kaalaman sa inyo mga boss kung paano kung kailan ninyo kailangan iparehistro yung ating mga sasakyan. So ayan mga boss, kita nyo naman sa video, check nyo na lang or post ko na lang dito sa lahat itong paano malaman kung kailan kayo pwede magparehistro na ng iyong sasakyan. So yun lang mga boss, sana nakatulong ako. Then like, follow, and share my video mga boss, and then pa-subscribe na rin sa YouTube channel. Then Boss M Vlog mga boss sa YouTube channel, sa TikTok Boss M, and then Instagram, Facebook Marlon Maningas mga boss. Follow, share, and like na rin. Comment na rin kayo below mga boss kung may karagdagan pa kayo about sa pag-registro at pag-renew ng ating mga sasakyan mga boss. Salamat, good luck, ride safe. May follow-up tayo mga boss. So yung step by step mga boss, hindi na rin tayo nakapag-video sa loob ng LTO kasi bawal mga boss. Then ulitin ko lang mga boss, pagpunta nyo ng LTO, kailangan may dalawang certificate na kayo ng ORCR. Then pagdating nyo ng LTO, bago kayo pumunta ng LTO, check nyo lang yung mga sasakyan, motor, yung signal light, headlight, then tail light, kung umiilaw ba mga boss. Then nasa maayos na kondisyon ng ating mga boss dahil sa tines na yung inyong mga sasakyan or motor at medyo may kulang doon sa requirements ng LTO, hindi tayo makaka-proceed sa inyong pag-registro. Kailangan paayusin muna yung mga kulang o problema sa ating sasakyan at motor mga boss. Kaya make sure na okay yung ating dala-dala sa sasakyan at motor. Then pagka dumating na kayo sa LTO mga boss, proceed muna kayo sa insurance, o kung may insurance na kayo mga boss, diretso na kayo sa emission test mga boss. Then pasa nyo na yung dokumento mga boss ng OSDR. Then antayin yung tawagan yung name nyo. Pagkatapos mga boss, makapag-emission test na kayo, punta na kayo mismo dyan sa LTO, fill up kayo ng form, hindi kayo mga boss. Then pagka-proceed nyo sa pag-fill up ng form mga boss, tatawagan ulit yung name nyo para din na sa testing ng ating mga sasakyan at motor. Then kung pumasa na tayo mga boss, diretso na tayo ulit sa window cashier mga boss para magbayad ng ating registration. Then ayun lang, napakadali lang mga boss, mabilis lang. Kaya kung sa inyo punta kayo ng mga sa LTO at kompletong inyong dokumento, mabilis lang mga
Pag-release mga boss is 1,409 lamang. Depende pa yan mga boss kung wala kayong violation o hindi naka-arama yung inyong motor, mabilis lang. Then kung may violation naman kayo mga boss, kailangan nyo muna kasi kasuhin yun mga boss, bayaran ng inyong penalty bago kayo makapag-release. Then ayun lang. God bless sa ating lahat. Then good luck. Bye.